Alam mo ba na karamihan sa mga side hustle ng mga Pinoy, hindi talaga lumalago? Oo, totoo yan. Nagsisimula sila na puno ng excitement at pangarap, pero pagkatapos ng ilang buwan, bakit kaya bigla na lang itong nauuwi sa wala? Ano ba talaga ang nangyayari? Halika pag-usapan natin. Marami sa ating mga kababayan ang sumusubok mag-sideline, may nag-o-online selling, may nagiging virtual assistant, may nagbe-bake, at kung ano-ano pa. Ang ganda ng simula, di ba? Pero ang masaklap, pagkatapos ng ilang buwan, bigla na lang itong tumitigil. Bakit kaya? May tatlong pangunahing dahilan. Una, walang malinaw na plano. Marami ang sumusubok lang dahil nakita nilang trending o dahil sabi ng kaibigan nila, malaki raw ang kita. Sumabak agad ng walang konkretong diskarte o strategy. Pangalawa, walang consistency. Ginagawa lang ang side hustle kapag may extra na oras o kapag ganado. Hindi ito itinuturing na isang regular na commitment. At pangatlo, ito ang pinakamadalas mangyari. Ginagastos agad ang kinita. Imbes na i-reinvest o palaguin, napupunta lang sa mga bagay na hindi naman nakakatulong sa paglago ng side hustle. Ang resulta? Sayang lang ang pagod. Pagkatapos ng ilang buwan, parang wala ring pinatunguhan. Ang daming effort na binuhos. Pero walang konkretong balik o pag-unlad. Nakaka-frustrate, di ba? Para kang tumakbo sa isang marathon pero hindi mo narating ang finish line. Pero huwag kang mag-alala dahil may solusyon dyan. Kung gusto mong lumago talaga ang side hustle mo at hindi lang manatiling isang sideline lang, kailangan mong baguhin ang iyong mindset. Narito ang 4 na simpleng hakbang para dyan. Una, at pinaka-importante, treat it like a real business. Kahit gaano pa yan kaliit, isipin mo na isa itong tunay na negosyo. Kailangan may plano ka. Magkano ang puhunan mo? Sino ang target market mo? Saan mo ito ibebenta? Kailangan mo ring mag-record ng lahat ng pumapasok at lumalabas na pera. At syempre, kailangan mo ng sistema. Kahit simpleng sistema lang sa pag-process ng orders o sa pakikipag-usap sa kliyente, malaking tulong yan para maging organisado ka. Pangalawa, consistency over motivation. Tandaan mo, hindi ka palaging ganado. May mga araw na tatamarin ka. Pero ang sikreto sa tagumpay ay ang pagiging consistent. Kahit isang oras lang sa isang araw ang ilaan mo. Basta gawin mo ito araw-araw, tuloy-tuloy. Ang small, consistent efforts ay nagiging malaking resulta sa katagalan. Mas importante ang disiplina kaysa sa panandaliang motivation. Pangatlo, reinvest the profit. Ito ang game changer. Kapag kumita ka, huwag mo munang isipin kung ano ang bibilhin mo para sa sarili mo. Unahin mo ang side hustle mo. I-reinvest mo ang isang bahagi ng kita. Pwedeng gamitin mo ito para bumili ng mas magandang tools, mag-invest sa simpleng advertising o magdagdag ng puhunan para mas marami kang produkto. Ito ang paraan para mapalago mo ang iyong maliit na puhunan. Think long term. At pang-apat, focus on one sideline muna. Alam ko, tempting sumubok ng maraming bagay ng sabay-sabay. Pero kung nagsisimula ka pa lang, mas magandang mag-focus ka sa isang side hustle. Kapag hinati mo ang iyong energy sa iba't ibang bagay, wala kang mapapalago ng maayos. Masterin mo muna ang isa bago ka magdagdag ng iba. Quality over quantity. Ang pagpapalago ng side hustle ay hindi magic. Ito ay nangangailangan ng tamang mindset, diskarte at disiplina. Huwag mong hayaang masayang ang iyong pagod. Gamitin mo ang mga tips na ito para ang sideline mo ay maging isang successful na business balang araw. At bago tayo magtapos, may pasilip ako para sa susunod nating video. Pag-uusapan natin ang top 3 signs na scam ang isang opportunity. Importante, to para hindi ka maloko. Kaya kung gusto mo ng mas marami pang tips para sa sideline na lumalago at hindi lumulubog, huwag mong kalimutang mag-subscribe sa Money Smart PH at i-click ang notification bell. Maraming salamat sa panonood at kita-kits tayo sa susunod na video.